Alright, Mabsat, nandito tayo kay attorney tuloy, kay Badcaster. Naku po, Cayetano, ibinenta ang mga billions of reclamation lot sa Laguna Bay. Ping, may 10 land titles as proof. Paktay ka ngayon, Cayetano, ha? Naku po. Sige, pakinggan natin to. Siyempre, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Pasok, Badcaster. Isa natin to. Forward ng konti. Bilisan. Okay. Mukhang padami na ang problema ni Alan Peter Cayetano. No wonder busy na siya, ha? Putting out the fire, ha? Siguro ang daming kinakausap ito ng mga kontraktor. Although marami rin mga dating kaya pala wala na isang linggo hindi siguro nasiyahan sa kuha nila sa pagpaparte shout out. or nalugi sa negosyo dahil ang laki-laki daw. Sabi ni Ping from 25 to 35% ang tongpats na di umano hinihingi ng mga Cayetano. Si Alan Peter Cayetano, asawa niya si Lani Cayetano at pati siguro si Pia Cayetano, ha? Kasi meron din ito mga projects na diyan niya binuhos sa Taguig. Kaya ito nagsimula lang ito sa kaso ng di umano'y katiwalian sa 6.7 billion na insertions ni Alan Peter Cayetano at 4.7 insertion ni Pia Cayetano, at napunta na ito sa paggamit ng pera ng gobyerno. Kumaga, kumita na nga sa pera ng gobyerno, kumita pa ulit sa pag-convert ng 80 hectare of laot ng Laguna Bay, 80 hectare of part of the watery area of the Laguna Lake na kinonvert into a reclaim project. At sinabi pa nga ni Alan Peter Cayetano ay ito daw kahit kinonvert nila into reclaim area, ha, kasi bilyon-bilyon ng halaga nito. Sa Taguig talaga ito na ngayon naman alam natin ay a booming prosperous city dahil sa closeness niya sa Makati. Wala na kasi ma-expand ang Makati, pati yung mga karating na lugar sa Makati, mga neighboring areas ng Makati, they are in search of lands, new lands. At dito si Alan Peter Cayetano sa illegally reclaimed areas, nakabuo siya ng about 80, sabi ni Ping 85 hectares of prime property. Siguro ang halaga ng mga per square meter diyan baka umaabot na ng mga 100 to 500,000 hectares per square meter siguro. Dito nga sa amin, umaabot na ng kami sa bundok lang kami, umaabot na ng 50,000 per square meter dito. Lalo na yan, along C6 yan. Going to the South Luzon Expressway area. Ang mahal-mahal ng lupa diyan. So sabi ni Alan Peter Cayetano, hindi, sa gobyerno yan. Sabi pa niya sa online selling niya session. Sabi ni Ping ngayon dito sa interview sa DZMM kay Robert Mano at kay Doris Bigornia, sabi ni Ping, hindi, may 10 titulo na kami nakakita na proving na tama yung sinasabi namin na binenta na nila. Pribadong tao na nag-may-ari, negosyante na may-ari. Kumbaga, pera natin ang ginamit para kunwari punduhan ng gobyerno yung sinasabi slope protection. Samantala, alam naman natin yung slope protection sa mga tabihan ng bundok. Wala namang bundok dyan, flatland yan. In fact, area nga yan ng watery area yan ng Laguna Bay, tinambakan ng basura at saka lupa. Pagkatapos nung naging reclaimed area na pwede na tayuan ng building, binenta yung mga lupa. Kaya may mga building na dyan. Sabi ni Alan Peter Cayetano, yung mga amusement park lang meron dyan for free para sa mga taga-Taguig. Pero may mga hotel, parang sa picture, parang may mga hotel lots na dyan. May mga hotel na nagawa dyan. So hindi naman gagawa yung check ko lang, yung developer ng kung ang may-ari ng lupa na yan ay gobyerno pa rin. Wala naman negosyante na mag-i-invest ng hundreds of billions sa hotel kung ang gobyerno pa rin ang may-ari ng lupa. Siyempre, most likely, nabili na nila yung lupa. So yan, another graph na naman yan. Yung graph yung tongpat sa sa flood control funds. Graph and corruption, liable na siya for graph and corruption and plunder charges. And then, graph and plunder rin yung niloko ang gobyerno. And sandali, parang nawala tayo. Okay. Graph and corruption yung niloko ang gobyerno. Nasa sinabi na for slow protection ang project, pero yung pala nilagay sa illegal reclamation project.
Pagkatapos, graft and corruption rin yung hindi kumuha ng permit sa Philippine Reclamation Authority, PRA, at hindi rin kumuha ng permit sa Laguna Lake Development Authority, LLDA, 2 ahensya, and DNR, 3 ahensya. Graft and corruption, baka pwede rin plunder. Oo And nga, then may bidding pangatlo, na talagang plunder, itong pagbebenta ng lupa. Samantala, ang bumuo ng lupa yan ay pera natin. Tayo mga taxpayers ang bumuo ng pera ng lupa dyan. Meron pa nga dagdag na katiwalian dyan. Yung basura na dapat itapon dyan sa Rodriguez Rizal ay itinapon dyan. So kung ikaw ang basura contractor, garbage contractor ni Alan Peter Cayetano, mangungulekta ka ng basura. Sasabihin mo, ang kontrata ay para dadalhin niya sa Rodriguez, and then itatapon mo lang yan sa Laguna Bay para maging compacting material para sa reclaimed lands, compacting material sa reclaimed lands. So makakatipid ka talaga sa gasolina. So syempre, alam nila Alan yan, nakatipid ka sa gasolina. So kanino mapunta ang natipid nila, at ang worst case diyan, pwede pa siya kasuhan for environmental destruction. Kasi tayo na nandito sa Metro Manila, na dependent, kumakain tayo ng mga isda galing sa Laguna Bay, yung pala ang kinakain pala ng mga isda diyan o pinapakain nila Alan Peter Cayetano ay yung mga dumi ng taga-Taguig. Kasi hindi pagtapon mo yan sa laot, sa part ng Laguna Bay, sa may watery area, hindi kahit tambakan mo rin yan kaagad ng lupa, syempre hindi naman yan kaagad mamimix pa yan sa tubig lalo na kung may sa mga panahon ng tag-ulan. So na-spill over yung basura, na yung toxic waste ng basura napupunta sa Laguna Bay. Kaya sarap-sarap ng mga dyan, ng mga isda dyan sa Laguna Bay. Pati tayo lahat apektado. Tayo lahat dito sa Metro Manila or yung mga surrounding areas na dependent yung mga fish supply nila dyan sa Laguna Bay. So, yung mga isda pala, yung mga yung mga masasarap na isda dyan, Oops, narangan tayo. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Kinakain natin, galing pala sa mga basura, toxic waste nila Alan Peter Cayetano. Kasi dyan nga, tinatapon yung basura. So kumbaga, in short, nanganganak na. Wala nang gagawin itong si Alan Peter Cayetano, kundi harapin at ilaban yung mga kaso niya from the jail, from kulungan. Ang dami niya mga RTC, ang dami niya mga Sandigan Bayan na courts, na atinan yung kaso niya. Pero kung nakakulong na siya. Kaya sa tingin ko, tatakas na talaga yan in a matter of days. Kasi alam niya, tinan mo, kailan lang, sinabi niya, sa gobyernong may-ari ng mga lupa na yan. O ngayon, may prueba si Ping. At meron pa mga kontraktor na magte-testify na nabenta na nga yung lupa. Bilyon yan. Siguro hindi lang yung mga 300 to 400,000 per square meter. Mahal yan. Diyan yan katabi ng C6. Kumbaga, yan, parang na-strike gold ang mga Cayetano dyan. Na-strike gold yung Cayetano. Dito lang sa bundok kami, 50,000 per square meter na. Siguro dyan, baka mayroon pang 500,000 per square meter. Tabihan ng South Luzon Expressway at tabihan ng Taguig. Na ngayon, alam naman natin, ay very progressive city na. Hindi dahil sa mga Cayetano, kundi dahil masyado ng overcrowded ang Makati na business center natin, na spill over na yung progreso doon sa area ng mga Muntinlupa, ng Parañaque at Taguig. Lalo na yung the Ford. So, hindi yan baka kasi parati sinasabi nila Cayetano, sila ang kwan. Kaya si Jum Lingkaw ko, ayaw na daw niya kumain ng bangus. Baka ako rin, Jun, hindi na muna ako kakain ng bangus hanggang hindi ipatigil yan mga illegal reclamation ni Alan Peter Cayetano. So, pinatigil na ata, pero andyan pa rin yung mga basura. Andyan pa rin. So, pakinggan natin itong interview kay Ping Lacson. May panibagong pabomba na naman siya. Dito pala. Another screen. Is bakit may mga aligasyon na meron daw, anong tawag doon? Legal, sabi ko, kakala ko pa naman, friendship bridge. Friendship, hindi, mali. Friendship? Oo. Parang may friendship na. Kasi naisip ko bridge. Kamusta na po sa Taguig? Tapos na, ano po yan ngayon, kasi tinan-over namin lahat-lahat doon, dokumento, mga official records, pati yung at least 2 witnesses na yung kanilang na-turnover nila, pati yung affidavit, at kung ano pa yung karagagan na pwedeng ibabahagi ng mga testigo na dumulog sa amin. Nandun na sa ombudsman. Inantabayan na lang namin kung ano magiging resulta ng kanilang sinasagawang fact-finding
investigation para mapunta na doon sa tinatawag nating preliminary investigation. Kasi yun yung formal na investigation na kung saan papadala na ng kung sino man yung sangkot, papadala ng notice, magpan ng counter affidavit, at kung mayroong sapat na ang tawag nila doon, reasonable certainty of conviction. Opo. Kung umabot sa ganung antas, sa ganung threshold, papadala ng kaso na yun sa Sandigan Bayan. Opo. So, kami naman tiwala kasi yung mga dokumentong pinadala namin talaga namang glaring eh. Gagamit ka ng isang litrato sa 4 na proyekto na magkakaiba yung kontraktor, magkakaiba yung lugar. Paano nangyari yun? Isang litrato lang ang gagawin mong kasama sa mga liquidating instruments mo para makatingil. Kasi pag naningil ka, papadala mo yung mga proof na nagawa mo eh. Mas mapa-progress billing o mapa-completion, papadala ka ng mga pruweba na ito yung itsura ng proyekto. Paano nangyayari? Yung isang litrato, 4 na magkakaibang proyekto, magkakaibang kontraktor, magkakaibang lugar, bakit isang litrato? Ibig sabihin, hindi ginawa yung iba doon. Ghost yun. So kaya kung di man ghost, napaka-detective, para gumamit ka ng litrato ng iba, na pangsingil, para masingil mo itong proyekto mo. Ang naipalog namin sa pinadala namin, at least mga 10 contractors na hopefully mapalang din ng plunder. Wow. Kabuatan yun eh. Oo. Hindi Paldo. contractor ng gano'n, nang hindi kasabwat yung mga kinaukulan. Kung sino man yung proponent, kung sino man yung taga-DPWH, may mga tatamaan doon. Mga DPWH officials, contractors, at kung saan man umabot, bahala na sila. Okay. Hanggang Sen, LGU, pati doon sa nagpapondo. Ang isa pang issue kasi sa Taguig, yung reclamation, itinago. No? Hindi mo matatago, laki-laki eh. Na yata yun. May building na nga eh. Kitang-kita dito sa Google. Ang sa proyekto is law protection and flood mitigation. Pero, ang ginagawa naman, tambak. So, doon yung law protection and flood mitigation, dahil ginagawa, mga pako na nagtatambak, ang masama pa dyan, ang tinampakan, Laguna Lake. At ang lalo pang masama, ang mga nauna na itampak doon, mga basura. Kasi ang basura, dapat yan dadalhin doon sa Rizal Provincial Sanitary Landfill. May puntaban Rizal ito eh. So, harang Mga basura. di, gusto pa rin yung delivery ng basura. Dahil dadalhin sa landfill na pagkalayo, harangin. Siyempre, gusto ng kontrakto ng basura, papunta sa kanya yun kasi makakatipid siya ng pudo. Hindi na niya itatak. Pati basura hindi pinalagpasan. May pera sa basura. Kaso lang kawawa naman kami na mahilig sa Bangus. sa millfish at mga ino pang isda galing sa Laguna Lake. Yan. Oo. Kasi harang nito Taguig eh. Sa Tama. may bandang system. Diyan itatambak. So nagreklamo yung LLDA noon. Sabi, hindi po pwede yan kasi pag tinambakan nyo ng basura at yan ang pinang-landfill ninyo, bukod sa sira na yung lake, hindi matibay yung pagtambak ninyo. Naku. Wala nangyari kasi naharat eh. Wala na. Pagkatapos yung TRA, yung Philippine Reclamation Authority, di ba? Na sinecheck nila ito dahil wala silang permit na kinuha kasi ang ahensya na nagbibigyan ng permit dyan, kung LGU man o private yung contractor, yung proponent of reclamation, kukuha ka ng permit sa PRA. Opo. Tapos sa DNR, wala maski anong permit na kinuha sa mga ahensya. So anong conclusion? Dapat yan ma-profit in favor of the government. Ang nakasaad ka sa batas, void ab initio ang inyong reclamation. From the very beginning. Hindi mo na pwedeng issue yan kasi hindi ka mo ng permit, nagtamba ka. At yung sinasabi ni Senator Adam Cayetano, ito'y pag-aari naman ng gobyerno, maybe, probably, referring to local government units ng Taguig. Hindi rin tama yun kasi nakakuha na ako ng at least 10 numero ng titles titulado sa mga pribadong citizen. At marami yan. Ang dami nga nagbebenta dyan eh. Halo-halo, merong fake, merong kung ano-anong titulo yung pinapakita. So binebet namin ngayon yun, yung hawak ko ngayong mga title numbers, para malaman kung ano yung pinag-ugatan, paano nagkatitulo ang Laguna Lake. At paano nagkatitulo yung reclamation na ang balat kayo niya is law protection. Paano napatituluhan? Yun ang malaking question. Mano doon, napakalalim at napakakomplikado. Kaya pinabayan namin sa ombudsman magsagawa ng mga follow-up investigation para sa ganon, meron makapag-subpoena dosis tecum sila sa mga ahensya. Pero mahigpit din yung aming pakipag-ugnayan sa PIAC. Yan, sablay na sablay, ha? Swak na swak. Pasok na pasok sa kaldero ng kulungan. Patok sa Hindi lang si banga. Alan Peter Cayetano sa plunder case. Patok Yan sa lang, nasa kaldero 10 pa lang, yan, initial pa lang. Initial 10 land titles pa lang nakuha nila Ping Lacson na binenta nila sa private sector. Sino ba ang nagbibigay ng titulo? Nag-approve ng mga purchase of lands? Di local Kaya naman palang ilang araw nang absent itong si Alan Peter. Mukhang may inaasikaso, no? Kapado na. government, local government. So swak na swak sa kulungan sa kaldero itong si Lani Cayetano na asawa ni Alan Peter Cayetano na mayor ng Taguig. Kaya kung baka maunahan pa nila si Mike Defensor na pati asawa at anak naharap sa kasong Human trafficking. Human smuggling. Pero baka mauna pa dito. Makukulong ang mag-asawang sila Alan Cayetano at Lani Cayetano dahil sa pagbebenta ng lupa na hindi naman kanila. Nagmamay-ari ng gobyerno kasi tulad nga sinabi ni Ping, from the very beginning dahil walang permit, walang kwan yung kontrata, hindi legitimate yung contract, With the Trust Cuticle Coat, get that
Right, sa mga bagong pasok dyan, shoutout sa inyo, Ma'am Shot. Siyempre, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Naku, napakabagal naman nitong ads niya na to. Sige. Dalawa pa. Sige, okay lang yan. Dahil walang permit, pagkatapos pera natin ang ginamit at diyan pa ginawa sa LLDA na pagmamayari Ricardo ng national Ramirez, government shoutout. as administered by the Laguna Lake Development Authority. Kasi kung hayaan mo lahat ng LGU diyan sa tabi ng Laguna Lake gagawa ng mga kanya-kanyang Tandem sila, Mark reclamation Bon Jovi. Hindi in several years wala na tayong lake. Puro kan na yan, mega city na yan, pero wala sa tayo kan na all the way na sa Batangas ang mga manggagaling yung mga supply ng mga isda natin lalo na bangus. So Diyos ko. kaya bawal talaga, pinagbawalan yung mga LGUs para i-reclaim yung area except hindi sumunod ang akala na Diyos siya na si Alan Peter Cayetano. Kaya patay ka diyan. Patay ka kay talaga. King, patay ka sa LLDA, patay ka sa PRA, patay ka sa DNR, at patay ka sa mga kontraktor na ngayon ay nagte-testify na ang nagbibigay ng mga resibo, ng mga ebidensya kay Ping Lacson. Biro mo nakuha ni Ping 10 private lots na binenta na nila. Ibig sabihin 10 lote diyan. Yan initial pa lang yan. Baka tumutulong na rin si Lino Cayetano, yung kapatid ni Alan Peter na dating mayor ng Taguig. Kasi alam niya lahat ng nangyayari diyan. Wala na. Going down na ito si Alan. Kala ko ba magaling na lawyer ito? Palugod na yung talaga. yabang. Akala niya, parang si Marcoleta, akala niya above the law na siya. Parang si Sara, parang si Digong. Wala Okay, na. tuloy tayo. LLDA, DNR, yun ang makakausap namin ng ahensya. Katunayan, kahapon kausap ko si DPWH, noon isang araw, si Vince Dizon. Opo. Nalaman niya kasi na yung PRA, gagawa na ng request sa DPWH mag-issue ng cease and desist order. Meaning lahat ng ongoing DPWH na project doon, yung nag-implementa, iba pa cease and desist. At ginarantyahan niya ako, once na ma-receive niya, sabi niya, yung request ng PRA para mag-issue ng cease and desist, agad-agad mag-i-issue siya ng cease and desist order. Para hindi na tumala pa yung ginagawa doon, na kung saan yung pera ng gobyerno na pinapayad sa mga kontraktor na hindi naman tama. At kulang-kulang na, kasi siyempre, parang hindi naman talaga slow protection. So ito yung mga issue na nakapaloob dyan. Kaya, na-complicate dahil nga walang ginawa si Senator Alan Cayetano kundi mag-Facebook. Tira siya ng tira. Hindi dahil i-defend niya yung kanyang term at sagutin niya ng direktahan. He resorts to name calling, kung ano namang issue niya kato niya. So yan ang kinalabasan ngayon. At ito'y nagulat ako, kala ko kasi Bulacan na yung microcosm. Yung represent ng parang yung flood control. Malala, yung Taguig is really something else as we discovered. Kumbaga ibang ano din siya, ibang Ibang style. klase rin eh. Ibang antas, tama, ibang Sige. antas. So yan po yung kakapakan din namin, Senator. Update kami Sen. Bukod doon sa impeachment, Yes. nag-enjoy pa kayo, Sen, sa mga awayan doon sa ano. Mukhang may mga reference sa lunes. Ask na lang, sir. Ask ka na, kasi Senator, pag nag-ding, tumalan yung bell, kahit tatanong pa siya, ito na, upo na siya. Obedient. Alam mo, kailangan namin makita, may discipline kami eh. Tama. Pero kung sinabi 2 minutes, dapat 2 minutes. Iba kasi, nasabihan ko yung tagapatingtingan doon sa si Anika, sabi ko, Anika, hindi ko pwedeng magdala ka ng sirena. Sirenahan mo na yan. Ang lakas doon, Sen, ang Ang lakas. lakas sila. O kaya yung ginagamit ng Wang-wang. Hindi yung Office of Civil Defense. Kapag may Ingay doon, partner ay. Ako, Sen. Okay, sige. Ibang topic na yan. So, yan, mas lalo na wala ng panahon si Alan Peter Cayetano para umattend ng trial this week. At pati hearing, Hindi na. pati session ng Senado kasi Problemado na siya. Hindi na niya alam kung paano ipagtatanggol ang sarili niya ngayon. Diyos ko, Parodi. Karma. hindi pa niya naayos yung issue ng flood control anomalies, hindi pa niya naayos yung issue ng illegal reclamation. Ito na naman, panibagong issue pagbebenta ng lupa na galing sa bulsa natin yung pagpapagawa ng illegal reclamation, funded by the national government and then binenta siguro sa mga kaibigan niya mga negosyante. Pati ito kakasuhan. Yan lang 10 titulo, 5 counts of plunder na yan. Patay kayo diyan. And I'm sure baka hundreds of millions ang halaga ng mga lupa na yan, if not billions. So patay kayo diyan. Plunder na plunder talaga yan. So yan that is the added problem. Every week may bagong developments, every week may bagong kaso. Dito naman pa illegal last week illegal na reclamation projects this week illegal na pagbebenta ng lupa na hindi naman kanya, hindi rin ng LGU, pero binenta sa mga pribadong tao. 10 pa lang yan. 10 counts of plunder yan. Patay na si Alan dyan. Okay, so sige, hanggang dito na muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Tuloy-tuloy tayo hanggang mamaya sa mga pre-recorded
pre-scheduled vlogs ng Bat Team. And thank you, dumadami na sa nanonood doon ha, sa mga vlogs na yun ng Bat Team. Thank you. So before we end, we would just like to thank na mga sumali sa atin, si Salamat, Sir Bad. Alright, countdown tayo. Next topic tayo bago upset. Second to the last topic tayo, upset ha. Second to the last. Countdown muna tayo. Okay. Here we go. Uy, asan na yun? Bakit nawawala?